Sa post-game interview, diretsong bumanat si LeBron James sa mga kritiko na matagal nang nagdududa sa desisyon niya sa crunch time. At ngayong nag-setup siya ng game-winning 3 ni Rui Hachimura, malinaw ang mensahe ni LeBron. Mula noon hanggang ngayon, tama ang pasa, tama ang basa at hindi siya magpapadala sa narrative ng iba. Sa panalo ng Lakers kontra Raptors, 123-120, hindi lang stat line ang nag-stand out, kundi ang paraan ng pag-lead ni LeBron at ang suporta ng coaching staff at teammates tulad nina JJ Redick at Austin Reeves na parehong pinuri ang decision-making niya. Unang pahayag ni LeBron, simple pero mabigat. I remember everything negatively said about me. Making the right pass has always been one of the most foolish things I've ever heard. Matagal nang sinasabing iniiwasan niya ang last shot pero giit niya, hindi iyon weakness. Mas weakness yung hindi marunong gumawa ng tamang play. At kita naman ngayong game, doble ang depensa sa kanya sa gitna. Binasa niya agad at ibinigay kay Rui Hachimura na wide open sa corner. Swak! Panalo. Ito yung klase ng decision-making na trademark niya mula rookie year hanggang ngayon. Sinundan pa ito ni Coach JJ Redick na halos kinampihan si LeBron laban sa narrative. He got ridiculed early on for making the right play, but he's done it so many times. Sabi pa ni Redick, alam na niya agad na papasok ang tira ni Rui. Ibig sabihin, may tiwala siya sa basketball IQ ni LeBron at ganito rin dapat ang mindset ng team. Hindi kailangang maging hero ball para manalo. At syempre, stand out si Austin Reeves na may 44 points, 5 rebounds at 10 assists. Isa sa pinaka-efficient games niya sa Lakers jersey. Pero sa kabila nito, ang statement niya tungkol kay LeBron ang pinakamalakas. You tip your hat to a guy that cares about winning and making the right play. Ito yung culture na gusto ng Lakers ngayon. Unselfish, high IQ basketball at leadership na hindi kailangan ng drama. Kahit umangat ang laro ni Reeves, kinilala pa rin niya na foundation ng team ay ang decision-making ni LeBron sa crucial moments. Ang takeaway dito, maraming nagbabago sa roster ng Lakers taon-taon, pero isang bagay ang hindi nag-iiba, kung paano binabasa ni LeBron ang laro. Sa panalo na to, hindi siya nagtulak tumira ng pilit, hindi siya naghanap ng narrative. Ang hinanap niya, panalo, at ibinigay niya ito in the smartest way possible. Sa dulo, itong game-winning moment na to ay reminder sa lahat. Minsan, mas clutch ang tamang pasa kaysa sa pilit na tira. Pero kayo, mga ka-Benz Reaction, ano ang tingin ninyo? Sa panahon ngayon, dapat bang mas respetuhin na ang decision-making ni LeBron sa crunch time o mas gusto nyo pa rin siya na kumuha ng last shot? I-comment nyo sa baba, pag-usapan natin.